bansang India, isang leopard ang aksidenteng nahulog sa isang imbakan ng tubig. Abot hanggang leeg ang taas ng tubig, kaya makikitang nahihirapan na ang lalaking leopard. Nang dumating ang mga forest ranger, agad silang naglagay ng hagdan at naghagis ng lambat doon sa imbakan ng tubig. Yung leopard naman, ginamit ang kanyang ngipin para siya'y unti-unting makaakyat gamit ang lambat. Tuwang-tuwa ang mga tao nang makitang nakaligtas mula sa imbakan ang leopard. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Naaalala niyo po ba yung paaralan sa Iligan na napinsala ng bagyong Sendong? Bahagi na lang ng entablado at ng principal's office ang natira. Noon, may iniwan po kaming pangako sa Barangay Mandulog sa Iligan City at ngayong gabi, buong kagalakan po naming iuulat ang bunga ng pinagsama-sama ninyong donasyon. Sa ikalimang pagkakataon, personal kong dinayo ang Barangay Mandulog sa Iligan City. Espesyal kasi ang araw na ito dahil matapos ang 7 linggo ng puspusang trabaho at bayanihan ng ating Kapuso volunteers, nabuo na ang pinapangarap na 7 sa 10 classroom ng ating mga kapusong Iliganon. Being a building construction major, nakita ko na ang ibinigay ng Kapuso Foundation na building ay talagang hindi ordinaryong building. Ang Kapuso Foundation ay, ang classroom ito ay nasa standard size, that is 9 by 7. Samantala yung ibang DepEd classroom is 8 by 7 lamang. Lalong-lalo na itong mula sa local government natin. Ang dami-dami na po nang nakita kong ginagawang school ay puro hollow block, mga kahoy. Dito po, walang kahoy dito. Pati po itong JLUC, nakakapagtataka dahil mayroon pa pong bakal na naka-frame. At saka ito pong mga door na ito, may magnet pa. Talagang sa buong Mindanao, wala po akong nakitang paaralan na ganito kaganda, ganito ka-quality. Kasi kompleto po, mayroon pong CR, mayroon pong ventilador, tsaka conducive po. Maraming salamat po sa GMA Kapuso po sa binigay nyo na paaralan. Dekalidad, ito po ang tatak na pamantayan sa aming mga proyekto. Dahil tulad po ninyo, hiling rin po namin na marami pang mga kabataan ang makinabang sa mga silid-aralan sa mahabang panahon. Especially na foundation tayo, so dapat low cost. But then, dapat din natin masacrifice yung strength ng structure. So, we balance economy with the strength of the structure. Higit po sa mga natanggap naming papuri at pasasalamat, ang tunay na gantimpala para sa amin ay ang malaman na malaking tulong sa inyo ang aming handog. Talagang mag-aaral kami ng mabuti at magsisikap kasi para kung nabago ang classroom namin at mababago rin ang utak namin mag-aral ng mabuti. Bukod po sa mga silid-aralan, namigay rin po tayo ng mga gamit pang eskwela sa lahat ng mag-aaral ng Mandulog Elementary School. Kaya naman po hindi na nakapagtataka kung mula po sa 416 na mag-aaral nung isang taon, umakyat na po sa 543 ang nag-enroll ngayong taon. Marahil ito po isang magandang senyales ng kanilang pagbangon mula sa bagyong Sendong. Samantala, patuloy pa rin po ang ating housing construction sa Kapuso Village, doon din sa Barangay Mandulog sa Iligan City. Maraming salamat po sa lahat ng nakibahagi sa aming Kapuso School Development Project sa Iligan. Kung nais po ninyong maging bahagi ng aming mga projects, magsadya po sa aming tanggapan. Pwede rin po magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier. O di kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Kung puno po ng katatawanan ang naging karera sa showbiz ni Hari ng komedya Dolphy, masilimot naman daw ang kanyang pinagdaanan sa buhay, lalo na sa kanyang buhay pag-ibig. Yan ang ikinuwento ng Comedy King kung ituring sa manunulat na si Bebeto Ortesa na siya namang naghala noon sa isang libro. Nakatutok si Tricia Zafra. Marami
Marami pang kwento sa likod ng mga ginampanang papel ng hari ng komedya sa teatro, pelikula, radyo, telebisyon at maging sa tunay na buhay bilang isang Pinoy, anak, kaibigan, lalaki, asawa at ama. Yung pangalan niya ng kapo upang maipahayag ang natatangi kong alintog. Ang mahigit 8 dekada niyang buhay, 6 na buwan niyang isinalaysay sa kaibigang si Direk Bebeth Orteza noong 2007 sa librong Dolphy, Hindi Ko Ito Narating Mag-isa na nailathala noong 2008. Dito, idinitalye ni Dolphy ang mga nangyari sa kanyang buhay mula noong panahon ng Hapon hanggang sa panahong ikanyay, lahat ng cellphone may kamera. Sa isa sa mga yugto ng aklat, kwento ni Dolphy, lahat ng cellphone may kamera, wala ka ng lusot. Minsan, dala-dalawa na sila, iniipit ang mukha mo sa gitna, smile, may nagsisindi lang ng lighter, napapangiti akong automatic, akala ko flash, kumidlat, ngiti ako, akala ko pa rin flash. Kuwela man, lumuluha rin, ilang beses daw naiyak sa kanilang mga interview ang Comedy King. When he talked about his parents, talked about his mother, makaina Tito Dolphy eh. And then when he talked about thinking na hindi niya na makikita ulit si Vandolph, naiyak siya doon. When he talked about Shasha, about his operation, basta pamilya. Pamilya at saka kaibigan. We got very emotional talking about FTJ. Nakalimbag din sa libro ang makulay niyang buhay pag-ibig. 18 ang anak ni Dolphy mula sa 6 na babaeng nagpatibok ng kanyang puso. He offers his friendship first. Style. He doesn't speak of the women in his life na parang he's proud na dumaan siya sa ganun. Hindi siya ganun eh. There's a line in the book where he says, ang talagang minahal niya ay mabibilang daw talaga sa daliri ng kamay, sabi niya. Kasi kung bilangin daw lahat-lahat, sabi niya, pati yung kanyang mga feelings, masisira daw ang abacus ng Chinese, sabi niya. Karangalan at di matatawarang karanasan daw para kay Direk Bebeth na pakinggan at itala ang kasaysayan ng buhay ng Comedy King. It was funny. The book is written exactly how he said, how he said it. I really feel honored na he trusted me well enough to tell me the story of his life. The things that I enjoyed in the writing of the book was, kasi 3 nights, 3 nights a week. After every night, he would take me out to dinner. At isa raw sa naging hangout nila noon ang restaurant na ito sa Maynila. Natambayan na raw ni Dolphy mula pa noong 1950s. Never siya magdi-dinner, never mawawala sa kanyang chocolate alamud, pie alamud, either of each of that two. And then oxtang, gusto din niya yon. And then lamb chop. Pero ito lately, hindi na siya nagkakakain ng mga pork chop, lamb chop. Ito na lang turkey, ganon. Mabagal kumain. Demure lang siya. Noong nakaraang taon daw nang huling kumain dito si Pidol. Ayun ang sinabi niya sa akin the last time we saw each other na wag ko raw pabayan ng hison. And Nagulat ako eh. Na-touch ako doon. Kung pabayan ng hison, sabi niya sa akin, mahal kong mama mo. Yes, sabi ko. Hindi ko pababayan. Pero ngayong nasa ospital siya, pinadadalhan na lang daw nila ng pagkain ang pinakamabait at masayahing suki at kaibigan. Ano pinapadala niyo sa kanya? Yeah, ganyan. Fresh orange yun, hamburger steak. At tulad ni Aling Milagros, para kay Evelyn Bontogon Guerrero o mas kilalang matutina sa programang John and Marcia, walang katulad si Dolphy. Tito Dolphy talaga yung naging malapit sa puso ko. Kim na siya. Pag-actingan ka ng panahon, nagkikita ka talaga makikipag-chat kahit na ilang minuto lamang para masabing kumusta ka. Nakaganon. Ayon naman kay Direk Bebeth, kung may nais man daw iwan ang Comedy King sa atin. I asked him once, Tito Dolphy, sino ang sa tingin mo papalit sa'yo? Sabi niya, yung hindi tumatawag sa kanyang sarili na next Dolphy. Trisha Zafra, nakatutok, 24 oras. Susunod! Abot sa 8 milyong pisong halaga ng inihinalang shabu. Nasabat sa bypass operation sa Pasig. Ang kinuguriang world idol na yan na si Jessica Sanchez, kumpirmado na dadalaw sa Pilipinas, kaya ang kanyang mga kaanak excited na. Dalawang sikat na grupo mula sa Korea,
sinorpresa ang kanilang tagahangang may malubhang karamdaman. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.